Okay, so mabilis sa BTC at ang tagal natin hindi nakapag-update, no? Mga 5 days ata o 6 days na ba? Mag 1 week na. Pagpasensya nyo na kasi sobrang busy kasi, no? Pero ngayon, tatry ko, kahit napaka-busy pa rin, tatry ko i-squeeze in tong oras natin sa charting sa BTC TA natin. Kasi meron tayong galaw ngayon na may possible breakout dito at possibly final push bago tayo magkaroon ng some sort of reaction. Okay na? Okay, so ano no, kailangan lang natin abangan yung possible na mangyayari dito. Lalo na, ito no, so sa last video natin, actually, hindi ko matatandaan nyo pa, etong mga linyang to, no, nailapag ko na to last mga, basically, mga almost 1 week na. O baka lagpas 1 week na. Hindi ko lang sure kung hanggang kailan ko pa nailapag. Pero, meron tayong mga levels dyan sa weekly. Weekly ba yun o monthly ba yun? O baka monthly yun. Monthly ba? Hindi rin eh. So, ito yung monthly, no? Na kung saan tayo nag-reject ng una. Ito. So, ang unang rejection natin, monthly. Ang sumunod natin, most likely ano to, no? Yung weekly to, no? Saan kaya to? Bakit kaya dito ko nilagay? No, kasi ang tamang rejection diyan mga banda diyan, no. Yan, banda dito pa. So 36,140. Siguro ginigit na ako dito, no. Dito sa mga part na to. Yan, banda dito. Kasi meron din tayong mga dito, no, mga candle tambay. Tumatambay yung candle natin. So ito makikita natin, no. Meron tayong galaw dito. Yan. Tumatambay dyan na nagko-close below, then magpo-push up. Tapos dito rin sa area to yung kung saan tayo nagsusupport hanggang sa magkakaroon tayo ng break, then isang malaking break na naman, no. So ando doon yung area na parang control, no. Makikita natin yung mga breaks and yung maliliit na resistance at maliliit na support, no, bago siya magkaroon ng mga volatile breaks. So meron tayong some sort of significance dito sa part natin, no. So exactly dun sa kung saan tayo nag-reject. Okay? So kaya natin lalapag tong some sort of ginigit na ako lang pala to, no. Yan, bandang gitna lang. So hindi dito sa alam na to at nasa pero basically ano lang to, no, range of level lang to, no, range of resistance or possibly support kung nasa taas tayo, no. So parang ganyan na itsura niya na. Yan, parang ganyan na itsura. Okay? So gusto ko lang i-clarify yun, no, kung ba't meron tayong some sort of level dyan. Okay? Kung titignan natin, nasa some sort of ilalim itong klaseng horizontal range na to, no? Itong horizontal range na to. So meron tayong some sort of deviation dito siguro, kung ito ang susundan natin and kung ito ang susundan nating range. Pwede rin natin ma-argue na pwedeng ganito rin to. Na ganyan, no? Oops. Teka, nasan yung ito. Pwede natin ma-argue na ganito ang range natin, no? So hindi lang to perfectly complete dito sa part na to, no. Hindi rin natin masasabi na perfectly complete rin tong gantong klaseng range, no. Hindi ko na may drawing. Okay? Basta ganyan, no. Hindi rin natin masabi na perfectly complete din to kasi lumalagpas tayo dito. Pero makakita tayo ng W bottom pattern dito, no. Parang ganito, no. Ganyan. W bottom pattern of some sort. Meron tayong triple bottom. So meron tayong some sort of neckline din dito. Neckline bago mag-break. Retest. Pump. No? So meron tayong some sort of level dyan. Anyway, ang tagal ko nang in-explain kung bakit meron tayong rejection dito. Pero ang importante ngayon, ang galaw ng BTC, So, pag zoom in tayo dito sa current price action ng BTC,
So meron tayong pinag-uusapan dito dati na meron tayong possibility of leading diagonal, no? Dito sa some sort of expanding wedge na to. So may possibility of leading diagonal, no? Ang problema lang dito, yung third wave natin, hindi natin sure kung dadating kasi ang last na pinag-usapan natin dito, kailangan malakas tong push to the upside na to. Kailangan malakas, as in impulsive talaga. Na tipong within weeks, no? So almost mag 1 week na tayong andi dito sa area to, pero nagkakaroon tayo ng reaction to the upside. So maganda. Pero hindi ko expect na ganito, na medyo ganito kabagal. Pero pwedeng doon pa sa mga susunod na araw magkakaroon ng lakas ng power of bulls dyan, no? So etong kinakalabasan, meron tayong potential break dito, aabangan na lang natin kung mangyayari ba siya in the upcoming days at sa structure na ginagawa niya, no? So ang problema natin ngayon yung third wave, kasi ito hindi ko pa masasabing some sort of third wave to, kailangan mas malaki to. So possibly first wave to, no? Possibly first wave or basically mini first wave ng malaking third wave, no? So ganito ang itsura niya, na meron tayong macro first wave, some sort of macro second wave, meron tayong macro third wave na ganyan na malaki. Hindi nyo na makikita yung mouse ko. Yan, i-zoom out ko na lang ganyan, tapos ganyan, no? Third, fourth, fifth, parang ganyan yung itsura, no? Siguro hanggang 80H yan, or around 80H yung mga macro 5 waves na yun, no? At ang kakalabasan, dun pa lang yung first wave, or possibly, hindi ko sure, siguro ito pa lang yung first wave, tuloy third wave pala, ito pa lang yung third wave ng gantong move, no? Meron tayong first, second, third, fourth, fifth. Baka ganun pa lang 'yon, no? Para masabi natin, okay, complete na ang bull cycle natin ngayon, at ang basta mag-drop na tayo. Pero ganoon na, ayun ang inaabangan natin, no? Kung bullish siya. Okay? So ang next natin titignan yung mga mini waves, or yung mga waves within dun sa mas malalaking waves na yun, no? So etong pinag-uusapan natin dito may potential na leading diagonal. Hindi lang natin sure kung nasaan ang second wave nito actually. So para maging leading diagonal to, kailangan makakita tayo ng 5 overlappings, no? Or 5 waves na nag-overlap, sorry. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Ang second wave dito, hindi natin ganun ka-sure kasi napaka-iksi nito para masabing second wave, no? Meron tayong possible na 1, possible 2, tsaka possible 3. So 3 waves na ABC correction. So parang ganito to, papakita ko lang meron tayong malaking 1, A, B, C, pares lang 1, 2, 3, basta 3 waves sa loob, sa gitna. Possible. At ang kakalabasan, meron tayong 5 waves dito. So meron tayong potential first, second, so mukhang triangle pattern to, no? Third, tapos mukhang triangle pattern ulit to, fourth, fifth. Okay? So zoom in tayo sa 4 hours. 4 hours, ito mukhang mukhang some sort of ano ba tawag sa running flat correction. So gato ay sure ng running flat, no? Nagkakaroon tayo ng correction, A, B, C, then pump na higher high, higher low, na ganito, running flat correction. Mas pataas ang B sa 0 sa starting point, at mas pataas yung C sa A wave, no? Labasan. So meron tayong running flat correction para sa second wave. So basically ganito ang second wave niyan, ganyan. Then ang sumunod yung third wave, yung pinaka-impulsive. Actually double check natin sa sa volume. Pinaka-impulsive, no? Yung
third wave. So may high confidence tayo na meron tong 1, 2, 3, 4, 5. So dito papasok yung problema diyan. Alam natin may 5 waves tayo dito, no? At pag nag-fifth wave tayo, dying volume madalas. So makikita natin, no? Meron tayong some sort of flag pattern dito. Some sort of flag pattern na magbe-breakout, pero ang kakalabasan, hindi yung pole yung gagamitin niya as some sort of ano tawag dito? Kati ng ilong ko. Hindi pole yung gagamitin niya as some sort of technical target, kundi yung flag. Yung flag lang ang gagamitin niya. So hindi natin napag-usapan to, pero nailalapag ko to sa spare time ko, no? Na meron ako nakikita, hindi ko lang ma-update, no? So ito, no, flag pattern, makikita natin yung volume pabagsak na ganyan, no? Naiintindihan niyo pa ba? So kapag pabagsak ang volume habang nagke-create ng pattern, lalo na kapag constricting pattern na ganito, may high chance na merong tong type of masasabi natin symmetrical triangle or flag pattern, mga types of corrective move, ganon ang kakalabasan. So makikita natin dito, after ng third wave, kaya natin nilalagyan ng impulsive theory. Kasi meron tayong makikita dito ang Elliott triangle wave. Meron tayong A, B, C, D, E. After nyan, ito na yung corrective move ng fourth wave. Pwede na tayo mag-pump ng isa pa, no? So alisin ko na yan para hindi lang magulo. So, habang babagsak ang volume habang nag-squeeze ang price natin, dapat makikita natin babagsak ang volume. Then kapag nag-breakout, makakita dapat tayo ng some sort of higher volume. So, magko-confirm tayo ng some sort of break ng pattern na yon. Okay? So, ang target nito, kung magbe-break tayo, actually, mga bandang bandang 37K pa dapat. So, pwede pa tayo maka-expect ng 37K kung tutuloy. So dapat ganito ang technical target. 37K ang kailangan nating abangan. Pwede pa natin masabi hindi pa tapos tong pump na to. Yan, so sa fifth wave dapat meron ding 5 waves yan. So meron tayong potential. Hindi natin masabi, no, kasi taas na ito, no. Taas na week na to, no. Or baka dito pa yan. Meron tayong 1, 2, ending diagonal na expanding siguro. Parang paano ko kaya i-drawing to? May possibility of ending diagonal to, no? Alisin ko lang to, para lang di tayo malito. Ito. Yan. So ending diagonal, possible kaya? Or baka basic na lang to, rising wedge lang to, no? Baka ganyan lang. Hindi ko masabi, or ganito yung itsura. Kulang pa yung data kasi, ayan. So 37K, pwede tayo mag-abang dyan ng meron tayong some sort of 1, 2, 3, 4, 5 ending diagonal, 37K area, or baka dito pa, yan, bago tayo possibly mag-dump, no? Kailangan natin abangan to kapag decreasing volume, lalo na meron na tayong sign of malaking volume decrease dito. Malaking volume decrease. Yan. So malaki ang pump dito, malaki rin ang volume increase. May higher high tayo dito, pero ang volume natin pababa. Okay? So may signs of weakening pump. Kailangan natin mag-abang ng potential end of market structure para sa 5 waves na 'yon. So kapag 5 waves, after na 5 waves, anong kasunod? Yung potential ABC correction as minimum, no? As minimum. So magbuburabur lang ako dito, Hindi natin kailangan to siguro yan. Hindi natin kailangan yan. So dito sa part na to, nakakita tayo ng 5 waves. So dito napapasok yung problema. Okay? May pinag-usapan tayo last time na paano kaya kapag itong push up na to may possibility of malaking bull trap. Okay? Kung may possibility, kasi meron tayong type of correction na tinatawag expanded flat correction or irregular flat correction. So ang wave count natin na inaabangan dyan ay parang ganito, no? Sa bearish side to, so meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, ganyan ba yun? Nakalimutan ko na, no? Actually, baka ano to, no?
Baka dito rin, pwede rin ganito, no? Pwedeng ganito rin pala ito, no? Tapos ito yung 4-5. Possible kaya? AB. Kaso hindi ko gusto to, no? Ito, hindi ko gusto to. Teka, double check nga natin to. Ngayon ko lang napansin to, ah. Parang hindi nagme-make sense na dito na hindi ko masabi. Okay, parang mababa yung probability na ganyan yung wave count. Medyo mababa yung probability kasi kapag ganun ang fifth wave, pero ando doon yung chance, yung probability medyo mababa nga lang. Masasabi ko ang more likely na mangyari kasi kapag ganyan, no, ganun din pala, 20k, no. Hindi ganun kalaki yan ang difference pala. So bandang 21k 20k ang ang target kapag ganun. Anyway, so meron tayong inaabangan dito na in case na ganito ang move niya, na meron tayong expanded flat correction, malaking fake out, tapos malaking breakdown ng kasunod. Ganyan yung itsura ng expanded flat or ang irregular flat. Ganyan. Tapos ganyan. Meron tayong higher high, meron tayong lower low, then magpa-pump yun ang kakalabasan ng kasunod. Pero bago mag-pump, syempre kailangan mo na mag-dump. Ano lang to, no? Medyo more on nasa side of speculation to. Hindi pa natin sure, pero papapansin natin sa RSI natin dito, actually sa 4 hours natin makikita na mas maigi, pero meron na tayong some sort of bearish divergence dito sa daily. Sa daily medyo medyo konting sign ng bearishness, pero sa 4 hours mas significant natin makikita yan. Sa 4 hours mas significant to, no? Malaki to, no? Malaki. So meron tayong curvature dito, so nagkaroon tayo ng confirmed na bearish swing failure tuloy, bearish divergence dito, no? Meron tayong confirmation ng bearish divergence. So meron tayong higher high, meron tayong lower high sa RSI sa 4 hours nga lang, no? So at least makaka-expect tayo dapat dyan ng some sort of corrective move ng buong to, no? So alin ba yung dito yan? Kung ito yung second wave natin, mula dyan hanggang dito, corrective move, first, second, third, fourth. So expect natin mga bandang 32,800 or 33k area. So basically dito lang sa ilalim na to. So magaganyan most likely yan kapag lang, no, kapag corrective move lang ang gagawin niya. Pero yun nga, ang sinasabi ko kanina, no, in case na bearish tayo at fake breakout or some sort of bull trap, kailangan natin mag-abang ng ganito, ng A, B, C na ganyan. Kailangan natin mag-abang, no? Ay nga lang, medyo nasa speculation side nga siya, no? So do-double check natin kung hanggang saan to. So ang B-wave madalas 1.272 hanggang almost 1.618, pero hindi siya umaabot exactly sa 1.618 madalas, no? So 1.272. So meron tayong sign, no, na pwede pa tayo umabot ng 37k, no, dito sa 37k. So perfect to, no? Perfect na kung aabot tayo ng 1.618 pero hindi tayo lalagpas dito, pwede natin masabi meron tayong B-wave. Pero at the same time, pwede rin natin masabing impulsive siya, no? So nasa mag-aaroon tayo na 50-50 decision doon. Pero yun nga, tumatambay siya sa 1.272. Yan. At may possibility na mag-reject tayo, no? Yung possibility lang, hindi natin ganun ka-sure, no? Then in case na magkakaroon tayo ng rejection, ang target ng C wave at least 1.61, actually no, 1.272 rin, pero madalas 1.618 ang target ng C para sa last drop, no? So sabihin natin mga 36,500 siguro, mga ganyan, mga ganyan, no? Makikita natin ang 1.618 exactly dito sa area to, no? Exactly dyan sa area yan, at ando doon ang CE gap natin.
Ang CME gap natin dito sa mga area to, no? Yan. Ito. CME gap. At makikita natin, ito yung biggest example ng ano, no, ng kung gaano kalaki yung agwat ng spot to, no, spot to sa CME futures, no. Sa CME futures 35.8k, no. 35.8k sa yung ano tawag dito sa spot sa index 35.4k. So meron tayong gaano kalaki yun, mga $400 difference. $400 difference, no? So kung iisipin natin yon at ang lowest ng CME gap na to 23.55. 23.55, no? At ang target na ito ay around 19,800. Pwede natin ma-expect or 19,600 sabihin natin. Pwede natin ma-expect merong difference doon na kapag na-reach, in case na ma-reach natin to, nasa bandang 20k CME gap, ang index naman nasa bandang 19,600, mga ganun. Example lang yun ng ano na hindi siya gusto ko lang pakita na kasi minsan hindi akma to, no? Hindi siya pasok kasi minsan magsasara tong CME futures, tapos ito ongoing pa rin tong sa mga exchanges, no? So ayun lang gusto ko i-point out, no, na kung bakit nasa bandang 20k area yung ano si CME gap, pero ang target natin dito ay mga bandang 19,500 area, no, kasi ayun ang primary target ko in case bumagsak tayo 19,500, no. So ayun lang siguro update natin. Tingin tayo ng DXY. Ang DXY nag-i-struggle, no. Nagkakaroon tayo ng consolidation dito sa taas, pero ibabaw ng ano to, no, ibabaw to ng support. So medyo hindi natin masabi kung magbe-breakdown ba siya. Parang mas bullish ang itsura niya, no, sa ngayon. Mas bullish ang itsura niya sa ngayon. Consolidation sa taas, then possibly mag-pump pa, no. Sa S&P naman, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 may possibility. So meron tayong potential leading diagonal into fake breakout. Then baka tumuloy-tuloy ito pabagsak, hindi natin sure, pero ganun ang nakikita kong setup niya sa ngayon. Sa BTC nakita rin tayo ng ano ng at least sa shorter time frame dito, set up ng patapos na yung pump na to at magkakaroon tayo ng potential ABC correction na maliit lang na ganyan, ABC correction na maliit, then magpa-pump ulit, ganun. Or yung worst case scenario ay yung malaking drop na to, no. Worst case scenario, malaking drop. Pero after ng dalawang to, sabihin natin magko-correct lang mga banda dyan, corrective move, kailangan mag-pump na ito, makikita natin, or dito sa mga part na to kailangan mag-pump naman dito. Okay, ay ng mga best case scenario for the bulls ang masasabi ko. Okay, so aabangan lang natin tong dalawang to kung dito ba mag-hold or dito, actually dito rin, no, kung dito rin ba mag-hold. Yan. So kung dito, yan, so meron tayong abangan na some sort of tatlo. Isang medyo risky, isang medyo mas safe, at actually mas safer, no? Mas safer na or safest part na pwedeng pagbilhan. No? So, depende lang 'yun sa risk appetite nyo, no? Kung saan nyo gustong bumili ang kakalabasan, no? So, ano pa ba? Nabanggit ko na ba yung kailangan nating pag-usapan dito kung bakit ito nga ABC, no? ABC pala, no? Nabanggit ko pala. Okay, ano pa ba? Meron pa ba tayong kailangan pag-usapan dito? Meron pa tayong isa yung kaso malayo pa to, no? Malayo pa to. Kailangan ko pa ng data para masabing may possibility. Kasi hanggat nasa ibabaw tayo, bullish tayo, no? Hanggat nasa ibabaw, itong white line na to, bullish tayo. Pero at the same time, hanggat hindi pa tayo nagbe-breakout dito, hindi pa tayo certain na bull market na, no? So kailangan ko makakita ng push up dito, or yung malakas na push up na ganyan. Kailangan ko makakita ng ganon. Then tataas yung probability na bull market na talaga, no? So ay lang inaabangan natin. Medyo matagal to, medyo mabagal tong galaw na to, masasabi ko, pero may chance na biglang mag-pump yan, no?
So kasama may fuel din pala to ng ano no ng ano ba tawag dito? Ng Fed rate pause. Pero ang problema diyan sa December most likely magkakaroon tayo ng isa pang Fed meeting. Doon na papasok yung last rate hike most likely. Hindi ko sure. Pero highly likely na baka meron tayong last rate hike sa December. At pwede tayo maka-expect, di natin sure, actually di ko pala sure no, kung anong may expect natin sa galaw ng BTC noon. Kasi since last rate hike na yun, pwede natin masabi, okay, bullish na para sa market yun kasi hindi na magre-rate hike, gano'n no? Pero at the same time, bullish kaya yun kasi may rate hike tayo at napakatagal natin magkakaroon ng ganong klaseng mataas na interest rate for the next year. Matagal yun, maghihirap ang maraming tao doon, no? So, bullish kaya yun? Ang tanong, hindi natin sure. Actually, baka bearish pa yun. So, generally, or more like, technically, dapat bearish yun. Pero since ang market, ang ginagawa, ano tawag dito sa word na to? Yung, ina-advance? Ay, hindi ko matandaan kung anong word eh. Ina-advance na yung tingin sa mangyayari, ang kinakalabasan habang bearish pa ang news, doon na bumibili ang mga tao, or habang bullish pa ang news, doon na nagbebenta ang mga tao, no? Basta ganun yung pinakamagandang way ng risk management, taking profits at saka yung risk management, no? Kasi eventually at some point biglang magta-turn ng ang direction yung news na yun, no? So dito pwede natin ma-expect meron tayong malakas na pump dito at eventually magdadump rin to, no? So yung mga mauuna dyan, yung mga magbibenta na alam na kung ano mangyayari, sila ang pinakamalaking profit dyan most likely, no? So ano ba ito, no? Hindi pa natin sure kung pwede pa to, no? Na ganito, ABC. Pero since may nakita tayong some sort of interesting wave dito na baka pwedeng maging ganito, yan, pwedeng maging ganyan. Ang problema lang, hindi ko pa rin gusto to. Kasi ganito pa rin ang mangyari. ABC pa rin to. A, B, C. Yung B wave dito, 5 waves. So medyo weird tignan, no? Possible kaya na dito ang third wave. Hindi natin sure. Pwede kaya? Hindi ko sure, no? Possible ba? Teka, double check natin. 1, 2, 3, 4, 5. Possible bang ganito yung wave? Mapakaiksi ng third wave. Hindi ko masabi. Pero at the same time, meron din tayong same problem dito. Ang 3 hanggang 4 naman 5 wave counts. 1, 2, 3, 4, 5. So, mas highly likely na itong move na to parang some sort of C wave or ayun nga. So, medyo mababa yung probability na ito. Pinapakita ko pala, no? So, ang nakikita ko lang scenario dito 5 waves. 5 waves to, no? 5 waves. At ito, meron tayong 1, 2, 3. Possibly na ABC correction na zigzag. Okay? So, pwede tayo maka-expect sa sa irregular flat correction, ang B wave niya lagi zigzag. Okay? Zigzag ang B wave niya. So ang itsura niya isang malaking B na zigzag correction, ganyan ang zigzag correction yan. Then C na 1, 2, 3, 4, 5. Meron din tong 1, 2, 3, 4, 5 dito. Okay? Kailangan lang natin mag-ingat na kamukha niya sa ngayon ang A wave at B wave ng irregular flat correction. So, highly likely kapag kamukha niya, hindi naman highly likely, no? Medyo nasa speculation side pa rin tayo. Pero highly likely na kapag gumawa tayo ng first impulse dito, second impulse dito, expect natin ng third, fourth, fifth dyan. Okay? Of some sort, no? Kailangan natin ma-expect yun. So, wala pa tayong confirmation, no? Wala pa tayong confirmation or at least any signs na magkakaroon tayo ng impulsive move to the downside after na itong area to mag-reject dito sa mga area yan.
Wala pa tayo nakikita. So, kailangan natin mag-abang ng rejection muna. Okay? So, meron tayong leading diagonal na possible, no? Leading diagonal A wave. Tapos, corrective move ABC, B. Then, 5 waves C. Possible. Okay? So, gusto ko lang pakita yun, no? Okay, let's siguro update natin. Wala tayong trading idea. Kasi, marami tayong probable moves dito. Kasi, hindi pa tayo certain. Hindi pa tayo 100% sure kung magbo-bull market na ba. Kasi kapag bull market na, ang gagawin lang natin dito sa lahat ng charting natin, magiging mas madali. Okay, magiging mas madali. Mag-aabang lang tayo ng pullback. So, mga pullback, DCA or bili or long, then pump ang kakalabasan. Puro ganun lang ang hahanapin natin sa bull market, no? Hindi na natin masyado pag-uusapan yung bearish move or more like pag-uusapan natin yung bearish move sa mga shorter time frame para makapag-enter tayo. Okay? Makapag-enter. Pero most likely ang bulk nun or like yung pinakamalaking pag-uusapan natin ay yung mga gaano kalalaki yung mga ipapump, no? Na probability. So, ayun lang siguro update natin. Pagpasensya nyo na medyo mahaba to at medyo parang mabagal kasi ang tagal kong hindi nakapag-record, no? At ginagamay ko ulit yung pagsasalita at pag explain ginagamay ko ulit. So ayun siguro update natin at ingat trades kung magte-trade man kayo at GG's Boys.